kaganda yung kanilang combination ng all throughout. However, sabi nga ni Midnight, hindi na-punish dahil Moskov yung nilast pick. I don't think the Moskov will be enough against the Uranus mamaya. Kailangan talagang mapigilan ni Trimar itong si Flap. Otherwise, unkillable Yura ang makikita natin sa game na ito. Aabangan natin yan sa pagpasok ng game number 2. Masiselyo na nga ba ng Phoenix Army ang larong ito o ma-extend pa ng Team Falcons? Again, going back doon sa naging lineup nila, no, parehas may pros eh. Again, map control, map presence, lamang na lamang ang TNC dito with the Grok, Fanny, and the Moskov. Parehas may pro 10 actually. Tiglima. Tiglima? Pero ang nakakatakot dito, honestly, for Team Falcons, even though super clear nung win condition nila, ang laki nung trabaho ng middle lane. Kasi ang laking problema ni Zushin. Sa totoo lang, parang as much as nalilimit ng Falcons dito yung TNC, especially, most specifically the Fanny, parang kailangan mo rin isipin, bago ka makatawid doon, kailangan mo dumaan muna kay Lancy. Yun nga eh. Tsaka nakita naman din natin no, sa Infinix na MDEMs natin, wala namang super na kakaiba dito sa mga naging MDEMs na to. May mga something ka ba na napansin doon, Wolf? Parang wala naman dito. Siguro yung Braves might ang magugulat yung mga viewers natin. The killing spree onto Kyle TZ din naman. Na parang kakaibang choice dito. Usually, di ba, hindi naman ito yung choice. Pero kasi tingin ko dito yung Falcons, they want to win in the early game din talaga. Take advantage of the constant pressure. Tapos meron ka namang DPS dun sa, parang lahat ng heroes actually the Falcons, aside from the Ruby, deals damage. Naka-thrill yung Grok ni Chakno, no? Added damage siya early game. Pero ito yung sinasabi natin kanina, ang laking problema ng mid. nga ba siya? Tama, naka-thrill nga siya. Ang laking problema ng mid sa totoo lang. Pero Chakno, hope ni Kyle TZ rito, pero umabot na yung fan rito. Ang problema, wala pa yung level 4 ni Ogwen. So hindi nila maibigyan ng Zyda. Hindi pa naman sapat, however, yung damage ng Cutthroat. So wala pa rin namang mapapatumba on the side of Team Falcons. Napunta pa kay Ogwen yung Cutthroat. Feeling ko kung napunta kay Kyle TZ, magbabago din. Yes. Dahil kailangan niya mag-recall pa uwi. Pero sinisimulan na rin ng Team Falcons ang unang pagong habang si Benny at si Super Makmak ay nagbabanatan doon. Pasok ngayon ng TNC. Kyle TZ, however, falling pretty low. Pero makukuha pa rin niya yung pagong Zyda. Napigilan dito ni Ogwen for the strike. Targeting ng Fanny. Tutumba pa rin si Kyle TZ mula sa Yo-Yo ni Trimar. And nawala din yung Zushin. Spirit Destruction umabot dito mula kay Benny Cutie. Pero pumunta siya actually dito sa middle lane. Na-clear na yung baba. So ready lumaban dito yung TNC sa purple buff ng Team Falcons. Pero magdidesengage sila kasi nakaharang yung Uranus si Flap TZ. Okay, kukunin na rin ni Benny Cutie yung wave doon sa may bandang ginagaling din naman. Itong si Super Makmak, sobrang kalkulado na magkabilang team na to ang nagiging galawan nila. Ha? Would have been perfect para sa Falcons. Matapos sila makuha yung turtle kill na yun. However, dahil namatay si Kyle TZ na napigilan yung pagpa-farm ng isang Lancelot. At sa Lancelot, mas gusto mo dire-diretso ka. Yung itong isang death lang na yun, hindi ganun kalaki yung mawawala, pero mawawalan siya ng green camp dito sa malapit. Which, ayaw na isang Lancelot. Laging gusto niya dire-diretso yung pag-farm. And si Zyda rito, even na nakakuha ng green cam, no, lamang pa rin sa XP ng bahagya si Kyle because of the turtle buff. Pero kung nga sinabi ni Wolf, parang maganda sana dire-diretso yung laro ni Kyle TZ rito. Kasi sa totoo lang, if you're Team Falcons, as much as masaya ka ngayon, may deadline yung kaligayahan ng Team Falcons kasi may Moskov nga yung TNC. Even though binanggit natin kanina parang medyo bitin yung Moskov si Uranus. Kung hindi naman kasi nagagamit yung Uranus to pressure in the early game. At nagpa-farm silang dalawa, pinakamasaya dyan si Benny Cutie. Okay, may hatak na gagawin. Nancy nagamit din kagad yung Crimson Beacon. Chak Mamba sumasalon. Sakit ng damage mula kay Super Makmak. Zyda, nakadikit sa pader! Super Marco waiting for the Cutthroat back siya nag-flicker out. Grabe yung patience. Spirit Destruction! Grabe, alam ni Marco. Alam ni Marco. Dito ako TTP. Alam ko yan. Alam yan. Save. Ayun lang. Okay. Yun lang. I was just about to comment Zyda kasi hinintay niya na walang ultimate si Ogwen. So kahit i-go niya doon si Super Marco, ang worst case scenario is mag-force lang siya ng flicker. Kung hindi, makakuha siya ng isang kill. Yun nga lang, for some reason, few nakaramdam. 16 seasons sa MPL, naaamoy ko na. Andiyan pa din. Yung mga bush. Naaamoy niya, nararamdaman niya eh. Nandun siya mismo sa Land of Dawn. Nagdaan yung maraming panigad. Sila Kyle, sila Zyda, sila Kyrie, sabi niya, kabisado ko lahat ng pani player, lahat ng pani. Ihain niyo sa akin lahat ng panigad, naaamoy ko kung saan sila nakatambay. Kabisado, pati yung lagusgus ng mga ng mga damo dyan eh. Oy! Ogwen with a flicker. Ultimate, hindi aabot, pero dinampot siya pabalik ni Lancy. Pero may better strike muna dito kay Pew, kaso na-cancel Zyda. Coming in with the Cutthroat.
Moscow taking down. Moscow. You on the par sa Spirit Destruction. Mabalik muna kay Benny Cutie. Pero nagtulak lang sa may Diba? bandang ibaba. Free goal daw para sa TNC and libreng pagong ata para kay Zaida. Yun lang, si Kyle TZ mag-go din Contest, ata siya contest. dito. Aabutan ata, paano execution? Pero na-retry na rin dito ni Zaida. At pulasan muna, magkabilang panig. This is what's really scary kapag meron kang Benny Cutie dun sa iyong lineup. Kasi alam mo yung mga konting movement sa Valkyries that over up. Wait, what? Nag-dash. Okay. Ganda. Ganda ng combo na yun, ha? Umabot pa rin. Oo. Moscow Grak no? Parang Tail of Pwede. Solda Star. Oy! Kamuntikan. Pero ito, Oh. pop and fake lang. Pop and shaking and baking lang for TNC. Pero sabi nga natin kanina, ang ganda ng combo, men. Bala execution. Mala execution. Pero yun nga, going back to kay Benny Cutie. Aray. Tapos meron kang Fanny. Tingnan mo yung control nila sa mapa. Nag-overreact yung Falcons sa may gitna. Walang nakakuha ang kill yung Falcons doon. At biglang nakakuha agad ng konting gold advantage yung TNC. Kapag pinaulit-ulit nilang gawin to, although this 500 gold lead lang at 5 minutes and continuously mangyari yung ganung mga movements from TNC, this will inflate. Tsaka ano, no, parang unkillable si Flap TZ. Wala pa siyang death. Pero hindi siya pinapansin ng TNC. Wapa kills. Yung Phoenix Army sa Uranus na to kasi ang focus nila kanina pa, okay, saan pupunta si Zaida? Actually, hindi nga saan pupunta si Zaida eh. Setapan natin yung pupuntahan ni Zaida. Alam mo, dati naman talagang playstyle yan. Pag may galapang kang Uranus, huwag niyong pansinin. Huwag mong pansinin. Manggugulo lang talaga yan. And Oo. alam ng TNC yung kanilang gagawin dito. At ang mahirap kasi, Team Falcons, alam nila na pagdating ng late game, pagdating ng latter portion, problema sila sa sides kasi nandyan sure. si Benny, andyan si Zaida, ang daming split push na Global eh. poproblemahin nila dito, pre. Unpunished yung early game weakness ng TNC. At 6 minutes na 2-2 pa rin yung score at nakakalamang nga yung TNC. It's Wow. gonna be very difficult. 45% first. We're at rank number 1 sa games played. Ito si Chaco na track. Flap, ayan, sinusubukan nilang patayin. Sabi nila, okay, pwedeng pansinin, testing Nice natin. try. Testing lang, Fury. testing lang. Oo, Checkmate testing lang. Ang tawag dyan ay limit testing kasi si Benny Cutie nakafocus na sa trabaho niya. Yan. Pero pinaderan ni Chuck, sabi niya, Zaida, testingan mo nga gano'ng kasakit yung mga kable mo. Yun nga, alam mo, sa ngayon, hindi pa fully nararamdaman ni Flap TZ yan. Pero mamaya-maya kasi, mamumroblema din siya. Alam, isipin mo yun, yung iangat-angat ka lang ni Lancy. O, biglang Aray. pumapasok si Kyle, ha? Mahapdi na. Actually, naramdaman ni Flap na purify siya. Kanina, oh. Oo, pero ito pumasok ka, pero airstrike, tutubaba. Si 3 man din, Vengeance. nandoon yung Vengeance from TZ. Hahabulin niya yung CC, yung Uranus na umahabol sa CC. Pero sa may bandang unahan, Zaida nagwawala, nakatatlong kabin na, pero mag-out muna yung Panic. Kaya TZ nandito pa rin sa loob ng Turtle. Siya ang makakakuha ng pagong. Flap TZ still in the front lines here of Team Falcons. Flicker out Flicker. na kay Chakto, pero nandoon na yung pagtahi ni Kyle TZ. And binarel ng bala ni Super Marco ang Grok ni Chakto. Men, habang nangyayari yun, binabagyo na ni Benny yung ibaba. Oo. Ha? Umuulan. Umuulan ng mga torre dito. Spirit Destruction na harangan. Yung Ruby pa yung tinamaan. Pero Oy! strike muna dito kay Benny Cutie. Oh! Ay! Alam niya yan. Step mula kay Benny Cutie. Dash out with the flicker. Planado na. Kumbaga, alam niya na parang sa chess, meron siya na makasetup na moves. Nakakuha siya ng torre dun sa may bottom lane. Halos makakuha ng orange buff. Nag-abang ng kanyang ng Farsa tapos nakapag-out with the Spear of the Destruction. However, Falcons, ang crucial nung pagkuha nila doon sa torre sa mid. I think this is very important for Falcons, although nagilidan sila dito, na taper fade yung gilid nila. But TNC will lose the control of the neutral objective. Sa mga di nakakalam, gupit po yan. Yung gupit, taper taper fade. fade. Uso kasi nag-trend din eh, at one point eh. Oo nga Alam mo pala. si Jack nag-taper fade din eh. Talaga ba? May Di ba? taper fade era siya? Di ba siya taper fade? Parang may naalala ko eh. Pero ito, susubukan nilang tapisin din yung gilid ni Ay, Flap dami. TZ. Actually, likuran, harapan Oh, lahat. Kasi wow! may counter set. Si Owen dito, hinila yung tatlo ng TNC. Pero may Si Spirit Matt! Destruction mula kay Benny Cutie. And tumumpa na si Super Mario Wow! sa kamay ni Zaida. Si Pat mula sa bagyo. Tumitimpla na ang TNC rito. Flap TZ, doon sa unahan. Pero mabubuhay pa rin yung Moscow ni Benny Cutie. Double kill para kay Zaida sa may bandang likuran ng Team Falcons. After an amazing start on that team fight, binagyo sila ni Benny. Apat ang tumumba para sa Team Falcons. Napakagandang pagbawi mula sa TNC. And with Falcons all in dun sa team fight na yun, nakakuha lang sila ng dalawa. Zaida as well as Benny Cutie. Yung gilid, yung tinarget nila, yung gilid ng bilog na sinetap ng Falcons, the sides of the box na sinetap ng Falcons, yung natali. And Super Marco being taken out early dun sa fight. And after niya makakuha ng burst, yun yung nagbigay na ng go signal sa TNC. At hindi nga naman na-punish doon. And the unkillable Uranus na dent na ng TNC. Nagkaroon na ng marka. Oo. Men, kahit pa paano, masasabi natin na
kaya namang iisabay ito ng Team Falcons knowing na ngayon ay available na rin ng Brute Force Breastplate para kay Kyle TC. Malaking impact ito kung gusto niyang pumasok-pasok mula dito sa TNC. Yeah. Although malaking factor dito, no, yung ginagawa ng Trimar at ni Chuck no, the body sacrifice sa Team Falcons. Kasi sila yung nasa harap. Sila yung nabagsakan ng Team Falcons kanina. Yeah. And nung nag-commit ng resources, sabi ni Zyda at ni Benny Cutie, pwede tayong mang-backline. Gina, pwedeng tapisin yung gilid, men. Yun nga eh. Ako kasi hindi ko alam yung table, 2x3 lang yung alam ko. Yung kasi yung buhok namin sa school, pre. Basically, hinawakan yung ulo mo at hinarap to sa barbero. Oh, man. Say no more. Alam mo na ka. Basta alam nyo na yan. Yung mga barbero nanonood. Oh, shoutout pala sa mga barbero. Sa lahat ng mga nanonood dyan. Shout sa barbero ko, lapit nun. Ayan na. Wait lang. Malupitin yung pag-fit. Inaangat si Flap TZ. Titignan natin kung kaya bang tapisan ng TNC ang 20K. Team Falcons. Nakikipagsuntukan dito si Flap TZ. I-regen lang naman yan mamaya. Trimar with a yo-yos. However, Chakto, naghahanap ng magandang setup. Owen dito. Yung lantern ni Lancy, men problema. Spear of Destruction, men pinang-check ng bush. Para makataan si Zyda. Ibang level. Alam nila. Katizi, sa may bandang gitna ng Lord, naipit siya rito. Sinamahan ko ng red tree. Ay! Kyle TZ! Pero lumalabang pati yan si Tecton! Mula kay Jackdo sa bandang likuran. Nawala yung gilid dito ng Team Falcons. Owen falling down. Wala na silang sagot dito kay Zyda. Pero wala rin namang energy. Napakakunat pa rin ni Flap TZ. Pero rekta trabaho ang TNC. Men, namatayan ng isa dito ang Team Falcons. Pero ang Lord ay napatungo dito sa Falcons din. Eh kung titignan natin para sa Infinix in-game equipment, unti-unti na rin pumuponda defensive item as well para kay Zyda dito. Brute Force Breastplate para matapang. Resilience against the Ruby. Siguro meron ganun pero ang gusto niya yata ay makapanggulo talaga. However, Kaltizi unstoppable in that Lord fight na siya pa yung nanalo dun sa retrihan. And this allowed Falcons to regain control of the map and the game. Actually, medyo malaking factor pa rin pala yung Uranus no? Kasi sinasalo niya lahat nung frontline dito ng TNC, si Trimar, at si Lancy. Now, sa may bandang gitna, dito sa may middle lane, conceal mula sa Team Falcons. Nasa likuran pa rin naman si Super Marco. Wala pang engage nangyayari for TNC pero tumatakbo na ang Team Falcons. Remember, may flicker dito. Si Chakto, inabad, dinampot si Flap TZ. Kaso medyo makulit yung nadampot. With the flicker, Spirit Destruction. Tumama sa bandang likuran si Kyle TZ. Tumatakbo, pero tutumba na si Super Marco. Nanlalaban pa dito. Yung Uranus si Flap TZ. Pinatay yung bagyo. Pero si Pew, sa may bandang unahan, nakikipaglaro din sa mga yoyo ni Trimar. Grabe, nag-alatakago na to si Pew. Flicker in sa gitna ng TNC. Na-aurahan yung mga TNC. Kala ko men ano siya yung flicker feathered airstrike. Flicker second skill. Flicker Curse of grabe. Ibang klase. Zyda, wala nang buhay si Open dito. Pero naabot pa rin ang mga kable ng TNC. Kyle TZ pumasok sa Phantom Execution. Labas, feathered airstrike mula kay Pew. Pero Lancy sa may bandang unahan. Wala na palang Crimson Beacon to, pero wala nang pantakas. Yung Zushin, Flap TZ, makunat ako. Pero wala makunat sa apat, sabi ni Zyda. Pero pinapataran na ng Flap TZ. Kaya kong i-regen yan. Pero distraction hindi tatama. Jack to the mighty swing. Yung mga bala ng Super Bago dito tatama sa bato. At tutumba na si Jack No. Oh my gosh, tanggal ang kunat dito ni Jack Mamba. Hindi tumama si Bat para dito kay Benny Cutie. Magbabago sana itsura noon. Pero magugulo rin Zyda. Nakuha pa rin ni Zyda, men. May pagbili pa ng Queen's Wings Wave. Habang lumilipat. Super Marco, however, nasa harap ni Zyda. Kitang-kita na nila si Super Marco. Wala sa trigger, pero si Benny Cutie. Tanggal ang bagyo. Pinagsakan siya na pero strike. Pero nahuli pa rin si Super Marco. Lancy, hinahabol dito ni Kyle TZ. May touch pa ba? Yung Thorndross na dodge. Pero hindi problema yan kasi pwede namang Lancy at si Trimar. Hinahabol ng tatlo. Pero nag-i-invade din. Nag-i-invade si Zyda ng purple buff. Sabi niya, ang dami kong energy. Dami kong energy. Dami ko pwede gawin. Kako ako ng kill. Punta na ako dito sa may purple buff. Sa may side clear. Dito para sa TNC. After that fight na actually TNC have lost dahil napatay nga doon si Benny Cutie. In-equalize naman niya. And this time na-control si Super Marco. In fact, yung dalawang gold laners natin, kontrolado ng dalawang teams. Men, sobrang amazing ditong laro na to. Alam mo, hindi tumataas ng 1,000 yung lamang. Simula kanina pa. Hanggang ngayon. Tsaka men, pansin ko lang isang minuto yung play-by-play ko. Dalawang curtain. Ilang beses ng team fights, dalawang curtain call yung nabibitaw. Ibang klase. Dalawang purple buff si Zyda, men. Mukhang kailangan mo na rin ng purple buff para sa energy. Pre. Alam mo, ito yung mga times na pwede tayong play-by-play tatlo eh. Ayan. Di ba? Wait lang mukhang hindi pa rin tapos ang action at ang mga plays na ihinahatid dito ng TNC and Team Falcons.
Benny QT, kailangan mo umuwi. Pero si Trimar, hinahawakan na to at nag-clear na rin ang Team Falcons para naka-flow sa kanila sa gitna. Yeah. Kompleto yung mga battle spell ng TNC. Kulang lang ng flicker kay Ogwen, pero nauunang dumopensa rito ang TNC sa may bandang gitna. Wala pang humahawak ng Lord. Nag-aamuyan lang sila ng information. May gusto pa din sabihin about sa Falcons. Dito with TNC's draft na Zushin lang yung damage, yung magic damage output. Hindi na nila kailangan ng defensive items ng MR. Nag-silent strobe na lang sila. Hindi na nila kinumpleto. Dalawa yung heroes dito ng Falcons na yun lang yung kailangan. Makukuha yung Lord ni Rush! Walang ka-idea-idea TNC pero Si nandoon yung tectonic charge mula kay Jackdo. Hindi na-expect ni KTC and binabagyo ang Team Falcons sa may top lane. Spirit Destruction, binato na kasi alam nila may nakauwing isa and TNC out maneuvering Team Falcons pero same pa rin, nakuha pa rin ng Falcons and Lord. But at this point, alam natin yung post-Lord fights ang mas nagmamatter. TNC lamang sila ng heroes sa ngayon at kaya nilang mas lumamang when it comes to the gold. Kailangan na nilang kontrolin yung wave na patungo dun sa may bandang itaas at sa ibaba. Pero ngayon, ang Falcons naatasan para dumipensa. Zyda and the rest of TNC, magbabasag na rin sila paunti-unti ng tore dito. Pero mapipigilan naman nila yung pagbulusok ng Phoenix Army. Yeah, makakadepense pa naman sila. Hindi pa naman totally buo yung bagyo dito ng TNC. Kaya pang mag-manage ng waves dito ng Team Falcons. Pero alam mo, even though sabi ni Wolf kanina, parang walang MR. Parang di nila kailangan ng magic eh. Bagyo yung kailangan ng TNC. Yeah, ito yung sinasabi natin kanina, no? Kapag tumabot na ng late game, ang hirap, ang sakit sa ulo ni Benny, masakit din sa ulo si Zyda dito dahil sa control nila dun sa mga sides. At kung titingnan natin, kontrolado na rin ang mga items dito. Queen's Wings, by the way, available na rin para kay Zyda, pang-kumpleto dun sa kanyang items. 16 minutes, TNC timers with this Moskov last pick. Sabi natin na medyo nalugod kanina pero ngayon sobrang lakas na ng map control ng TNC. Zyda sa may patang likuran. Nakita nila Super Marco. View however with the no? Peregrine Strike, napaka-hapde ng mga kapit ng Zyda. Tectonic charge! Round 3 para kay Jackdo. Ibabot pa ng SOD mula kay Benny. And dalawang tumba para sa Team Falcons. Di pa sila tapos. Tutumba na ang bulletproof na si Super Marco. 3 heroes down. Make it 4 as Owen falls down as well for Team Falcons. The unkillable Uranus, siya na lang ang naiwan. Pero walang makunat sa lima. May minion waves pa ang TNC. And nagmamarcha na sila. Naamoy na nila ang sweep laban sa Team Falcons. Immortality purchase mula dito kay Zyda. Hindi na nila iniintindi si Black Tizzy kasi yung minion waves nakapasok na. And pasok ang Game 2 victory para sa TNC. Ladies and gentlemen,